You're all I want, wonderful counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all
faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Different journeys, One testimony. Jesus transformed. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Isang maganda at masayang tanghalian po sa Yes! bawat isa. Praise God. Welcome to Daily Life Sharing. Real life, real talk, real people. Nandyan na ba kayo mga kaabangers? Kung nariyan na kayo, maaari niyo po bang i-comment sa ating comment box? I am present! Ayan! So welcome po sa ating pong kaabangers from sa lahat po ng taga Paranaque. Yan, nakita ko na po si Sister Geraldine Caico. Yan, nariyan na rin po ang mga kabangers natin from Bacoor. Ayan, Pastor Walter Faustino. Siyempre, ang ating mga kabangers from Las Piñas, Sister Lea Puncion. Our kabangers from Pasig, Pateros, Sister Ursula Cruz, Weng Molera, Pastora Yolanda Yao. Ayan, welcome po to our daily life sharing. Maaari nyo po bang i-share, itag, at mag-invite po tayo ngayong hapon na ito sapagkat tunay na napakaganda na naman ng ating mapapakinggan at naniniwala po kami na tunay ng bawat isa na makakapanood at makakapakinig nito ay tunay na mapapagpala. At syempre, sa lahat din po ng mga magre-replay, thank you po sa inyong pagre-replay. Salamat! Ayan, nandyan na po ang mga taga Bacolod, Silay City. Yan, Pastora Ella Luna. At sa mga taga Alae, mga Batanggenyo from Batangas, Sister Marisa Nonyes, at syempre ang nagbibiyahe na pauwi. Ayan, Pastora May Campoy. Ayan, tunay nga po na
iniingatan kayo ng ating Panginoon. Kayo ay ligtas at maayos na makarating at makauwi. Salamat sa Panginoon. Ayan, so salamat po sa lahat po ng mga naririyan na. Ayan, itag nyo po, i-share nyo po itong ating link, at syempre invite na po tayo. Yan. Salamat po ngayong hapon na to. Sabay-sabay po tayo sa lahat po ng naririyan. Yan. Sabay-sabay po nating papurihan ang Panginoon kasama ng kanyang lingkod. Walang iba kundi si Pastor Dong. Good afternoon po. Yes, good afternoon. Magandang tanghalian sa ating lahat dyan. Patuloy natin parangalan ng Panginoon. Patuloy kayong makinig. I-share natin ang daily life sharing. Mga kapatid, talagang namamanik kami sa inyong mga puso upang makilala ng lahat, mabasa ng lahat ang mga buhay na pinagpalat, inabot ng Diyos. Amen. Awitan natin. Hallelujah. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga, lahat ng may hininga, magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan ay hihindak, amen, kasabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Amen. Salamat, Lord. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Shout out tayo dyan, mga kabangers. Lahat ng mga mananampalataya na nalig sa Panginoon, tayo lumapit sa Panginoon at ipakilala natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Dahil sabi ng Matthew 24:14, kapag naipakilala ang pangalan at mapahayag ang mabuting balita, ay darating po ang Panginoon. Kaya talaga po, atin pong ipahayag ang kanyang kabutihan. Patuloy nating tutukan ang buhay ng Panginoon na gumagalaw sa buhay natin. Amen. Ayan. Hello po kay Sister Abby Abogado de la Cruz ng Nueva Ecija. At syempre, nariyan na rin po ang mga taga Davao. Ayun. Nasaan na po ang mga taga-Amerika? Baka natutulog na sila. Oo, kasi alas 12 na. Pero alam kong sila ay nagre-replay. Hello po, Pastor Samuel Serwela, Pastora Salvi Serwela, sa mga taga-London, kay Sister Digna Pinili, ayan. Kay Sister Imelda Tamayo, ayan. So alam ko po na kayo yung mga nagre-replay, kaya kayo po'y aming sinashout out. At saka yung mga kaibigan natin nasa Middle East. Hallelujah, Yes, kailangan nawa. ang inyong mga kapatid, Pastor, na talagang araw-araw, kahit gabi sa kanila, nakikita ko po na sila'y naka-antabay. Kay Sister Rosalinda Campoy at kay Sister Kina Bayona Campoy. Bayona! Yun! Amen. Awitan natin patuloy ang Panginoon. I truly love you, Lord, with all my heart, with all my strength, my will and mind. Your word alone, oh Lord, is my delight. No one could ever take your place. Jesus, I truly love you, Lord, with all my heart.
strength, my will and mind. Your word alone, oh Lord, is my delight. No one could ever take your place, Jesus. Panginoon, sa oras na ito ay patuloy naming inilalagay at pinagkakatiwala sa iyo ang bawat sandali. Patuloy mong pagpalain ang mga buhay na makaririnig. Patuloy mo silang buksan ang pangunawa, Panginoon, na ang tagapagligtas ay aming makilala, Ama. Kaya Lord, dalangin namin na pagpalain mo po ang lahat ng mga nariritong nakapanood at maging yung mga hindi pa nakapanood. Lord, dalangin namin na sila rin ay iyong pagpalain sa pangalan ni Jesus. Salamat, Ama, in Jesus' name. Amen, amen, at amen. Ayan, mga kaabangers, talaga naman. Kapag si Lord ang ating pong pinakilala, si Lord ang ating itinaas, sabi ng Colossians, di ba? Pag itinaas ang pangalan ng Panginoon, itataas din tayong kasama niya at makakahati pa sa karangalang tinanggap niya. O, kaya itataas natin siya, hindi lang sa alabi. Itataas natin siya dahil sa ang ating buhay ay kitang-kita na nababasa ng lahat, kitang-kita ng ating mga kapatiran na yung buhay natin talagang si Lord ang kumikilos. Kaya mga kaabangers, itong mensahe ngayon ay tinawag na a mess to a message. Bakit kaya? Ayan, a mess to a message. Ano ba yung a mess, Pastora Sally? From a mess, no? Sang buhay na dating kalat, nagkakalat, nawala, nagwawala. Oo. Yun yung nawala. Yes. Oo. Naging kalat dati. At ngayon ay ano na, ay nagkakalat na ng mabuting balita. Talaga yan. Kalat na kapangitan dati. Ngayon, kinakalat ang kabutihan ni Lord ngayon. Yes, ipinapalaganap. Pinapalaganap. Oo. Ay talaga mga kaabangers kasi lahat po tayo, walang exempted, ano pa man ang ating katayuan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagsasalita na lahat tayo nagkasala. Lahat tayo mula sa Psalms 51, di ba? Lahat ng tao sa bahay, bata pa lang ng nanay niya ay makasalanan na, masama na. Di pa tayo gumawa ng masama, ay masama na tayo. Hallelujah. Oo, yan ang matindi. Kasi minana yan. Kaya tinawag yan na a mess. From a mess. Kaya yung mess talaga, nagkanya-kanya tayong hakbang, kanya-kanya tayong daan, kanya-kanya tayong gawa ng sarili natin. Kaya ang salita ng Diyos talagang nagsasabi na from the lens of the Word of God, from God's Word, lahat tayo po talaga ay ang ating katuwiran o ang ating righteousness, our own righteousness is rags in the eyes of God. Oo, sabi ng Isaiah, ang katumbas ng ating kabutihan ay sa paningin ng Diyos ay katumbas ay basahan. O, tingnan nyo po. So, ibig sabihin, bakit? Kasi mula pa lang ng una na tayo ipinanganak, contaminated na tayo. Kaya nga sabi ng Jeremiah 17, di ba? Verse 9 na, ano ang kalagayan ng tao? Ang kalagayan ng tao, sa paraan ng tao, walang lunas. O, di ba? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala na sanang lunas. Papunta na tayo po doon sa kawalan. Lahat po ay dapat parusahan, mapunta na, masadlak na sa lugar ng kadiliman, ay talagang papunta na lahat doon sa impyerno kung tutuusin. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ayaw niya na ang tao'y mapahamak. Kaya tayo, sabi ng Romans 5:8, minahal tayo nung tayo'y makasalanan pa. Sabi ng 1 John na siya ay unang umibig sa atin. Kaya tayo umibig sa Kanya. So, kaya tayo po mapapansin natin na ang tao po talaga, there's a way that seems right unto a man. In Proverbs chapter 14,
There's a way that seems right unto a man, but the end thereof is death. Mayroong way, mga daan sa tingin ng tao na mabuti, ngunit ang dulo noon ay kapahamakan. Kaya makikita nyo po na kailangan natin ng tagapagligtas. Sabi ng Acts 17 verse 24, hindi siya pinaglilingkuran ng tao dahil kailangan tayo ng Diyos. Hindi po, tayo ang may kailangan sa Diyos. Kaya dahil may kailangan tayo sa Panginoon, kailangan nating kilanlin na limitado ka. Kailangan nating kilanlin mga kaabangers na tayo po ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos at kapos ang atin pong sariling kakayanan. At ang ating kabaitan ay hindi po yan basihan ng totoong susi ng kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay nakapaloob sa ginawa ni Jesus sa krus sa Kalbaryo. Yung buhay niya, binubo niya ang kanyang banal na dugo upang tayo linisin sa lahat ng ating karumihan. At kapag nalinis na tayo, yan ay tinawag na grasya. Nilinis na tayo, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, na hindi ito galing mula sa ating mga mabubuting gawa, kundi ito'y bunga ng ating paniniwala at pananampalataya dahil sa grasyang alok ng Panginoon, ang kanyang kaligtasan at kanyang katuwiran sa mga nananalig at nanampalataya sa kanya, ito'y libre niyang ibinibigay sa iyo. Ipinagkakaloob sa atin. Kaya nga po, ang kaligtasan ay nakabase sa kanyang ginawa sa krus sa Kalbaryo. Nang siya'y muling binuhay, kasama niya tayong binuhay, ibinangon mula doon sa kawalan. Mula doon sa pagiging ligaw. Oh, hallelujah! Kaya kailangan natin ang tagapagligtas. Kaya dahil dyan, from a mess to a message, paano naging mensahe nang dumating si Jesus sa buhay natin dahil sa ating pagtanggap at pananalig. Sabi ng Romans 10:9, na kapag tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at nanalig ka ng buong puso, you believe in your heart. Believe in your heart. When you receive that Jesus is your Lord and believe with all your heart that God the Father raised Him from the dead, you will be get saved. You will be saved. Amen po ba? And you shall be saved. Now, tingnan niyo po mga kaabangers, kaya ang ating kaligtasan ay ang Panginoong Hesus. Sabi niya doon, ang Panginoong Hesukristo nagsabi doon, sa pamamagitan ni Apostol John, those who have a son have eternal life. Ang meron ang anak ng Diyos ay merong habang eternal life, habang buhay. 1 John 5:13. Meron tayong habang buhay, meron tayong mahabang buhay. Buhay sa kabila, may buhay po sa kabilang buhay. Kaya nga po, ang ating kalat noon dahil sa bunga ng kasalanan na minana natin, ngayon yung ating kalat na buhay na magulo, papalitan ng Panginoon ng isang buhay na ganap at kasya siya. Buhay na ganap at kasya siya. Kaya sinabi ng salita ng Diyos na kapag nanalig tayo sa Kanya, una, di tayo mapapaya, Romans 10. Di ba? Romans 10:11. Oo. Then verse 13, na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Oh, hallelujah. Kaya dito natin makikita na ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos yan. Biyaya ng Diyos yan. Hindi po tayo pwedeng magmalaki na dahil sa atin yan. Ang ipagmalaki mo ay dahil sa kanyang kabutihan na kanyang ibinuhos sa atin. At dahil dyan, nilinis tayo na para bagang hindi tayo nagkasala. Oh, glory to you, O Lord Jesus. Glory to you, Father in heaven. Nilinis tayo na para bagang hindi tayo nagkasala. Ito yung justification niya. Just if I've never sinned.
Wow, galing ano? Justification. Just if I've never sinned. Pinatawad ka na parang hindi ka nagkasala at nilinis ka ng kasing busilak ng niebe ng kaputian na para bagang wala kang nagawang kasalanan. Ganyan ka-authentic, katotoong-totoo ang buhay ni Jesus na inalay niya sa ating lahat. Kaya nga ngayon, ang buhay mo ay naging maliwanag na mensahe. Oh, hallelujah! Oh, glory to God! Ang buhay mo ay maliwanag na mensahe na ang buhay mo dati, ang salita ng Diyos na dumating sa iyo, dati ang salita ng Diyos ay nakatatak sa tabletang bato. Nakatitik na inilagay ng Diyos sa tabletang bato nung panahon ni Moses ang 10 utos. Ngayon, mga kaabangers, hindi na po nakatitik sa tabletang bato, kundi isinulat niya sa puso ng tao. Doon sa 2 Corinthians 3 verse 2 to 3, na isinulat niya ito sa puso ng tao na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Kaya ang binabasa ng Diyos na mensahe ngayon ay ikaw at ako. Kaya dahil kay Kristo Jesus, naging mananagumpay tayo. Hallelujah! Dahil sa kanyang grasya, dahil sa kanyang biyaya, kaya tayo ay nalinis na ayos at aayusin pa ng lubos. Kasi habang nandito tayo sa katawang lupa, marami pa rin tayong kakaharapin. Marami po tayong mga challenges. Marami po tayong hindi ibig sabihin ng pagkatapos mong maligtas ay hindi kahaharap ng mga problema. Nasa iyo pa rin ang choices. Hindi tinanggal ni Lord ang iyong choices na mamili pagkatapos kang maligtas. Kundi ikaw pa rin ang mamimili all the way. At sasabihin mo, Lord, I will still be joyful and glad. Kahit marami kayong problemang kakarapin, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Praise the Lord, praise God, Pastora Sally. Yan ang nakasulat sa Habakkuk chapter 3. Praise the Lord, amen ba? I will still be joyful and glad. Dumanas man ako ng mga ganitong kahirapan, dumanas man ako ng ganitong mga problema, dumanas man akong parang lampas tao ang problema ko. Sa kakayanan, lampas tao ng kakayanan ng tao. Pero sabi ni Habakkuk, I will still be joyful and glad because the Lord God is my Savior. Diba? Oh, because the Lord is my strength. Oh, hallelujah. He makes me sure, footed as the deer. Amen. Hallelujah. He makes me sure as footed as the deer. Sure-footed as the deer. Because the Lord God is my strength. Woo! Kaya itong mensahe na to ngayon, Pastora Sally. Hallelujah! Abe. Hallelujah! Salamat po, Pastor Dong, sa napakayamang salita. Di pa po tayo nagsisimula niyan. Oo nga. Introduction pa lang ni Introduction Pastor pa lang Dong yun. yan. Oo. Pero grabe na ang mga salita ng Panginoon, talagang overflow. Mga kaabangers, nariyan pa po ba kayo? Maaari niyo po bang i-comment down sa ating comment box? The Lord God is my Savior. Amen. The Lord God is my Savior. Oo. At alam niyo po ba, Pastor Dong, itong ating guest ngayong umagang ito ay talaga hindi lang siguro isang beses, maraming beses niyang sinabing, The Lord God is my Savior. Wow, grabe. Yan. At di na natin patatagalin. Yes. Ang mensahero ng Panginoon, yung buhay niya na from a mess to a message. Dahil nakilala niya ang Panginoon at nasabi niya sa kanyang buhay, The Lord God is my Savior. Tawagin na po natin, mga kaabangers, samahan niyo kami. Samahan niyo kami sa pag-welcome ng ating mga bisita, ang mag-asawang
parehong lingkod ng Panginoon, Pastora Esther and Pastor Erlindo Ganiban ng Payatas. Wow. Hello po! Grabe. Welcome to Daily Life Sharing! Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Wow. O, batiin po natin ang ating mga kapatiran, mga mahal sa buhay. Sige po, bumati po kayo. Okay, ako po'y bumabati at nagpapasalamat. Siyempre, una sa Panginoon dahil siya pong may akda ng buhay at siya pong nagbigay ng pagkakataon upang magkaroon po ng ganitong panukala, mag-share po ng buhay namin, mag-asawa at pamilya ko. Ganun din sa lahat kay Pastor Dom, ganun din po kay Sally at sa inyong lahat na nakikinig, ganoon din sa mga church leader at mga membro at nanonood ng Zoom na ito. Wow. Grabe, no? Pastor, ang tipid niya Ang tipid. mag-introduce, diba? Mag-welcome. Oo. O tayo na lang magtatanong. Oo. Si Pastora Esther. Pastora Esther, bati po muna kayo. Bumabati rin po ako sa mga nandyan na nanonood at ganoon din sa mga nakikinig. At magandang hapon po sa inyo. At higit sa lahat, ang ating host sa mga oras na ito, si Pastora Sally at saka si Pastor Dong. Maraming salamat po sa inyong pag-invite sa amin. Amen. So, siyempre, Pastora, samantalahin ko na rin. Yes, Pastor. Oo, si Pastor May nando na ngayon sa Abu Dhabi, no? Opo, on board na po On board na sila. So, ang oras ngayon nila ay alas 8. Tama, on board na sila alas 9. po sila. O yun, hindi na siya makakarinig. Nasa eroplano na ho sila. Okay, pauwi na po sila dito. So, praise God. So, tuloy tayo at syempre, salamat sa mga nag-comment diyan, ano? Sabi ni Leah Poncion, "The Lord God is my strength and my savior." Grabe, no? Oh, Grabe yun. kailangan tong ipahayag, Pastora. Yes. Oo, now balik tayo sa mag-asawa. Sa mag-asawa ngayon. Pastor Erlindo and Pastora Esther, maaari niyo po bang ipakilala ng konti lang po ang inyong mga sarili sa ating mga kaabangers? Pwede niyo pong sabihin sino ang inyong mga magulang, ilan taon na po kayo, ilan ang inyong anak, ilan ang inyong apo, yan. Saan po kayo nakatira? Ako po ay si Esther D. Ganiban, tubong Roas Isabela. Ang aking mga magulang ay sila Juanita at Arsenio Aguyaoy. At kami po ay may anak na 3 at bawat isa po ay may kanya-kanya ng pamilya at yung 2 po ay may anak na po. Yung panganay namin ay isang pastor at kaakibat niya ang kanyang asawa at ganun din meron silang 4 na anak at yung pangalawa po namin ay may 3 anak at yung pangatlo po ay wala pa pong anak. Praying po sila para sa kanilang baby at yun po. At ako po ay isang teacher na hindi na po ako nakapagturo dahil andito na po ako sa ministeryo ng aking asawa na hindi na po ako pinayagang magturo sa labas. So, dito ako nagturo ng libre sa mga tao dito sa Payatas. Dito po kami dinala ng Panginoon na bagong kasal po kami, December na po nandito na kami. So, dito na po kami talaga namuhay sa Payatas Wow! hanggang ngayon. Galing. Hanggang ngayon po. Si Pastor Erlindo naman po. Salamat po, Pastora Esther. Okay, ako po ay si Pastor Erlindo Ganiban. 66 na po ako. Years old. Nung dating ko rito ay 29 to 30 years old pa lang ako noon. At ang magulang ko po ay si
Anselma Ganiban at si Policarpio Ganiban. Wala na po sila ngayon, nasa piling na ng Panginoon. At sila po ay, ang nanay ko po ang siyang nag-encourage sa nalangin sa akin ng 10 taon kung paano ako naging ganito, ginamit siya ng Panginoon. At ngayon ay nakatira po kami dito sa Payatas na meron na pong 36 years na po kami. Wow. Yun po, no? Ang aming buhay. Wow. Grabe, nakatira na po kayo ngayon sa Payatas at doon kayo naglilingkod. So, ang galing si Pastor Erlindo ay bunga ng panalangin ng kanyang nanay. Bakit kaya iniluhod sa panalangin si Pastor Erlindo ng kanyang nanay? Malalaman natin yan mamaya, mga kaabangers. Siyempre, tumuto kayo dyan. Di nyo malalaman pag di kayo tumuto. Kailangan wag kayong aalis dyan. Ayan, Pastor Erlindo and Pastora Esther. Mari nyo po ba kaming pasulyapin ng kaunti sa inyong mga karanasan nung kayo mga bata pa, nung kayo nag-aral pa ng elementary at high school? Konting-konti lang po. Ako po ay tubong probinsya sa Isabela. So, hindi po ako maano sa mga city. Hindi po ako nakatira doon. So, talagang solido po ako nakatira sa province na tinuruan po kami ng magandang asal ng aking mga magulang. Tinuruan kami ng maayos. At ganun din po nung high school na po ako, napunta po ako ng Bicol para doon tumira sa aking at doon na rin po ako nakatapos ng aking pag-aaral. Pagkatapos ng pag-aaral po, bumalik po ako ng Isabela. Yun po, doon ko nakita si pastor na nagpapastor na po doon sa aming lugar. Hallelujah. Pastor Erlindo, kayo naman po. Ako po ay tubong Tarlac. Doon po ako nag-elementary hanggang grade 2 lang po ako. At napadpad po kaming Manila. That was 1969. At doon na po ako nag-elementary sa Quezon City. Ayun. At hanggat natapos ako elementary, nag-aaral ko ng high school. At nagkaroon po ako ng vocational. At the same time ay nagtatrabaho ako para mabuhay ko yung sarili ko, kasi marami kami, 9 lang kami sa pamilya na binubuhay ng aming pamilya. Kaya mahirap din po ang buhay namin noon. Kaya kanya-kanya kayod para makatapos sa pag-aaral. Ganun po nangyari, Nag-study ako hanggat, natapos ko ang high school, nag-vocational ako. And then, napadpad naman po ako sa Bible school, yun po. Wow. Hindi ko alam kung bakit nandun ako. Ang galing! Di ba? Oo. Si Pastora nagpalipat-lipat ng probinsya. Si Pastor from probinsya to Manila, naging Manilenyo. Yun. At talaga naman magkaiba ang talagang total na magkaiba ang setup ng pagpapalaki sa kanila. Pero Pastor and Pastora, all along po sa inyo pong sa inyo pong pag-aaral ng elementary at high school, maging sa college, ano po yung mga hindi ninyo malimutang mga nangyari sa buhay ninyo? Sa akin, yung pag-aalala ba sa pamilya, dahil siyempre sa hirap ng buhay ng pamilya namin, siyempre kumakain kami pero sapat po yun. At mga magulang ko, marami din mga inaalagaan na mga pamangkin, mga ganyan. So, kinuha ko ng kapatid ko para tulungan din sila at encourage na mag-aral din para makatapos. So, yun, nag-aral naman ako. Siyempre, marunong naman. Sa hirap kasi sa probinsya. Pag mag-aaral ka, maglalakad ka ng ilang kilometro, ganon. Tapos, yun, kaya hindi titira sa mga kamag-anak. So, yun ang hirap na dinadanas namin doon. Kaya marami ang hindi rin nakatapos ng panahon. Pero sa pamamagitan ng aking hipag,
At kapatid ko, yun, nakapagpatuloy ako, medyo malapit lang doon yung school. So, nakatapos naman ako hanggang college kasi may college na rin doon sa kanila. So, yun, talagang mahirap ang buhay pag parang lagi akong nangangarap araw-araw. Nangangarap din ako na sabi ko, Panginoon, paano maging maayos ang buhay ng isang tao? Kasi sa hirap ng buhay, parang iniisip ko, wala nang pag-asa. Pero andun pa rin lagi akong nananalangin na sabi ko, Panginoon, tulungan niya ako at kapag natulungan niya ako, tutulungan ko din na hindi ko kakalimutan ang aking pamilya. Yun lang. Thank you po, Pastor Esther. Si Pastor Erlindo naman po. Ako naman po dahil sa kahirapan din ng buhay, talagang gusto ko rin umahon yung buhay namin, yung family ko. Nakita ko sa magulang ko, hirap na hirap, nagtitinda lang siya. At minsan kasama pa ako nagtitinda, that was 1971, 72. Kaya nag-aaral ako, ayaw kong mahirapan din dahil naawa ako sa magulang ko. Kaya ako yung naging watch car boy ako. Nagugas ako ng mga kotse para may baon ako sa elementary, para hindi na ako umasa sa aking magulang. Kasi ang dahil nga namin kulang yung mga kinikita. Yung tatay ko kasi noon lasinggero din. Kaya problemado yung nanay ko sa tatay ko. Kaya nagsikap ako, pero bandang huli, yung pagsisikap ko nagkaroon po ng tuldok nung nagpunta na po ako sa high school. Pero nung elementary ako, talagang masipag ako. Pero nung time na nasa high school na ako, nagkaroon ng problema. Wow. Grabe, no? Magkaiba talaga. 'Di ba? Yung isa okay lang, parehong mahirap, pero okay ang pamilya. Yung isa mahirap, pero may tatay na ano. Pastor, sabi niyo po alcoholic po ang tatay niyo. Namanan niyo po ba 'yun? Sinundan niyo po ba o hindi niyo siya ginaya? Or hinigitan niyo pa siya? Hirigit. Actually, mas sigit pa ako sa kanya nangyari. Naging kainuman ko pa nga ang tatay ko eh. Wow. Minsan sa inuman eh. Kaya minsan nahiya din ako kung kaharap ko siya sa inuman. Minsan nagsusuntukan na lang kami pag nalalasing pagdating sa bahay. Wala nang presensya ng katahimikan pag nakainom ka na eh. Kaya doon nagkakaroon kami ng problema sa loob ng bahay paglasing na kami. Mas nahigitan ko siya dahil ako ay 24 hours ako pag uminom na. Nagsimula akong uminom, tatapos ko niyan mga 24 hours, tapos meron pa akong tinatawag na yung sakit ng ulo o yung hangover, iinom uli ako. Kaya hindi natapos. Kaya minsan pag nagtatrabaho na ako nun hindi na ako makatrabaho dahil sa ganun nga masakit na ang ulo ko. Kaya yung bisyo ko yung sa lasinggero ako doon, 24 hours. Ganon. Wow. Katindi Nahigitan. Hinigitan ang tatay. Ayan. Pastor Esther, nang makilala niyo po si Pastor Erlindo, umiinom na po siya, alcoholic pa rin po siya, or hindi na po? Pastor po siya sa amin. Wow. Sa lugar namin. Pastor na siya. So, hindi ko naman iniisip na siya ay nagdaan sa mga ganon dahil wala naman sa isip ko. Ang isip ko talaga, pastor. So, naisip ko, siyempre, sa pamamagitan na Pero, yung tatay ko ayaw niya. Sabi niya, huwag dyan. Pero, ako naman, parang naiisip ko, pag pastor, diba, sa Panginoon, parang safe. Parang ganon. So, yun. Na ko doon na parang talagang mga pamangkin ko pupunta, nagsisimba sila. Nanay ko po nagsisimba rin, mga kapitbahay namin. Pupunta sila. So, para sa akin, ang tingin ko, kasi hindi talaga ako Christian na na Christian yung buhay ko kasi Katoliko talaga kami, pero hindi naman masabing Katoliko kasi alam nyo naman sa mga probinsya bihira magsimba. Pero yun, basta inano ko na safe ako sa
pamamagitan ni Pastor. Yan. Mabuti na lang, pastor na! Si pastor nang makilala ni Pastora Esther. Kaya ang sabi niya, safe ako dito kasi pastor na ito. Ay, kumusta po ang pastor na nakilala ni Pastora Esther? Pastor Erlindo, hanggang pag-iinom lang po ba kayo o na-try pa ninyo yung iba pang vices? In general, Marami akong nasubukan ng mga drugs. Rugby boy pa, nagkaroon pa ako ng pagra-rugby. Sinisinghot ko yung mga yung mga rugby na kasi yun po isa na bisyo. Tapos nagkukukain din ako, nabarkada din ako sa mga may kaya. Pinapaano kami ng cocaine, mamahaling na cocaine ba, sinisinghot. Tapos mga ibig sabihin mga marijuana, mga pang-inom ng gamo, yung mga pang-ubo, yung Corix D, yan lahat na ata ng mga bisyo, pati pagsusugal, nalulung ako lahat ng mga bisyo. Kaya naging magulo ang buhay ko. Hindi na naging maganda, naging problema na talaga ako ng magulang ko, pati sa lugar namin dahil sa mga bisyo na aking naranasan. Parang itinatakwil na rin ako sa lugar namin, pati sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Pero yung mother ko, mahal na mahal ako. Kaya ganun nangyari sa akin, kaya naging magulo lalo ang buhay ko dahil sa mga vices, sa mga bisyo, pag-iinom ng alak. Pag nakainom na ako ng alak, nanggugulo na ako sa aming lugar, kaya naging problema ako ng lipunan sa lugar namin. Kaya ganun nangyari sa akin nung hindi pa ako nagpapastor. Grabe, Pastor Dong. Oo nga, kasi kailangan natin makita rin, di naman sana mali ang drugs, yung word na drugs, di naman mali. Opo, Pero kasi gamot din naman gamot, po yun. oo, pero pag na sobrahan at hindi Na-abuse. po nabigay ng tamang paggamit, kaya ano nangyayari ay nawawasak ang buhay ng tao. Kasi, Pastor, anything that is abusive Oo, is not good. So ano na nangyari, Pastor, nung nabago ka na? Bakit sinabing ames o nagiging kalat talaga sobra ang buhay mo noon? Yung pinakamatindi niya Yung na pinakamatindi pinagdaanan na naging dulot ng kanyang bisyo. Oo. Yun nangyari po yung pinakamatindi, talaga yung gulo-gulo na yung tropa namin eh. Nagpapatayan na eh. Oh my. Dahil may grupo na ako eh. Nagtatag na kami ng grupo ng yung bad company. Yun na, naging magulo na yung buhay ko. Parang wala nang patutunguhan. Gulo dito, gulo doon. Mga barkada ko ay isa-isa na rin na pinapatay. At ako, nung time na yon, inakyat na rin ako sa bahay ng 7 katao upang ibaba ako para ibig sabihin isalvage na rin ako. At butit wala ako doon, sabi ng mother ko, pinilit na inakyat 7 katao. Kaya yung naging magulo na ba yung buhay ko, kahit saan ako pumunta, hindi na nagiging maayos, nag-iinom pa ako ng alak, lalo pag nakainom na ako, nakaano na ako ng mga bagay na hindi maganda na inumin sa katawan, mga marijuana, mga gano'n, lahat mga vices, kaya lalong gumulo at hindi ko na makita yung buhay ko, parang nasa 4 na sulok na lang ako, parang nasa posporo na lang ako, parang nasa kahon na lang ako. Hindi ko na alam kung saan ako patutungo, naguguluhan na ako eh. Wala na ako kapayapaan, kahit saan ako pumunta, sa probinsya, sa Manila, kahit saan, magulo ang buhay ko, wala nang kapayapaan. Yun ang nangyari sa akin. Nagkalat-kalat na ako kahit saan ako pumunta na lugar. Kasi mga kaibigan ko, pinatakbo na rin ako ng mother ko sa probinsya dahil isa-isa na rin po na namamatay yung mga barkada ko. Parang gantihan na po ang nangyari. Kasi nagtayo kami ng aming grupo na bad company. Isang grupo ito, 7 kami. Kaya naging malawak ito at isang gang ito at nangyari ay lumalaban na kami sa iba't ibang lugar. Ganon. Kaya natakot na rin nanay ko, ayaw kong mamatay, kaya pinapunta ako sa probinsya. Katindi, Pastor, ano? Nakita natin, Pastor, no? Pag ang tao pala, no? Yung sobra ng sama ng iyong ginagawa, lumiliit ang mundo. Oo. Di syempre, dahil sa naligtas siya ng Panginoon doon,
nakaligtas. Paano ka nagsimulang magbago, Pastor? Paano yung nagsimulang magbago na imposibleng magbago na mangyaring baguhin ka? Paano nangyari? Paanong ginawa ng Panginoon sa iyo? Naalala ko noon yung nanay ko, sabi niya, anak, magbago ka na. Kasi natatakot na siya, ayaw niya kong mawala. Nananalangin siya sa akin lagi, sabi niya sa akin na mabago ka ng Panginoon. Pero napunta ako sa probinsya, magulong-magulo pa rin ako. Ang tanda ko noon ay takot na ako eh. Nagkaroon ako ng takot sa buhay ko. Kaya naalala ko yung sabi ng nanay ko na, anak, pumunta ka na lang sa Bible school, mag-aral ka, magiging maayos ang buhay mo doon. Kaya naisip ko po yun eh. Parang ang Bible school no, naging stepping stone ko para magtago. Wala pa akong alam noon. Kaya bumalik ako sa lugar namin at sabi ko, sige, pupunta na ako sa Bible school. Doon po nangyari. Sa Bible school ngayon, doon ako, bago ako umalis at nag-aaral doon, yung mga barkada ko, nagkaroon pa kami ng party o despedida. Nag-inuman pa kami bago ako dinala ng aking yung pastor na nagsabi sa akin na pumunta sa Bible school, nag-despedida pa kami sa bahay. Kaya that was 1985 po yun. Nung pumunta na ako sa Bible school. Kasi yun nga, natakot na ako. Yun po nangyari. Nagkaroon ako ng takot at parang wala na akong kapayapaan. Nagugulo na yung buhay ko. Yeah. Pero natandaan ko pa rin, sabi ng nanay ko, pumunta ka anak sa Bible school, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Kaya- Yun po nangyari. Kaya mga kaabangers, huwag ninyong gagayahin talaga. Kasi puro Amen. takot. Disclaimer po. lang po. Disclaimer. Kasi, siyempre, sa buhay niya na walang gumabay, Yes. walang nagsasalita sa buhay, lumaking talagang ang buhay ay para mabuhay, maligtas sa kahirapan, at talagang maraming maling mga barkadang sinamahan. Kaya mga kaabangers, talagang kailangan pong bumalik talaga tayo sa mga magulang na nagsasalita sa atin. At may tao talaga tayong papayagan na magpapaalala sa atin. Amen. Oo, para kasi itong ilang taon po kayo noon, Pastor? Noong 10 years po yun, nagulo yung buhay ko. Nagsimula ako ng... Hindi, ilang taon po kayo ang edad niyo po? Kailan po? Yung... Yung nung nasama kayo sa mga grupo. 26, 25. yung 13 po. 13 to... tingnan mo. until po yung 13 years old. 13 years old hanggang 25, 24 years old ako. Nasa gulo po ako noon. Grabe. No, Ganun. Nandun na sa bisyo, bata pa lang ako. Naninigarilyo na ako, nagsusugal na ako, umiinom na ako. Talagang ginagawa ko na yung mga... Kasi wala, magulo na yung buhay ko doon eh. Parang, yun nga, nabarkada ako talaga sa maling barkada. no, 13 Kasi years old. yun ang Pastor. namulat Years old. sa lugar namin. Kasi squatter area kami. So, 13 years old, mga 13 years old, marami nang pwedeng magawa pala kapag hindi Pag nagabayan hindi ng tama. O, kaya mga kabangers, ang inyong mga anak, yan po ang kailangan niyo. Aral ito ngayon. Ito ay parang, Magandang aral. oo, Pastor. parang magiging reminder ng mga kabataan na kung walang magsasalita sa buhay natin, Yes. walang nangangaral, walang maggagabay, walang mga tamang tao sa paligid. Kasi sabi niya, maling barkada. Pero salamat, Pastor, no? Kasi Oo. yung nanay niya, grabe ang panalangin sa Panginoon. Oo. Nanalangin talaga at hindi talaga siya sinukuan. O kaya dito, kaya wag talagang gagayahin, ano? Kaya mga nanay, alam nyo na po, sabi ni Pastor Rizal Jr. at Junior Santos, kaya nga mga nanay, alam nyo na po ang gagawin para sa mga anak na gustong magbago. Yeah, dalhin sa Panginoon. Yung Oo. nanay niya nagsabi pumasok ka sa pagkapastor. Oo, nanay niya. Dalhin So, sa ibig Panginoon. sabihin, yun na yung pinaka-option ng nanay. Talagang Oo, last pinaka-option ng nanay. Maaring kapos na ang nanay, wala nang pwedeng magawa. Kundi, ang nanay po, kahit mali ang anak, masama ang anak, mahal pa rin niyang nanay yan. Kasi gunting lang po sa pusod ang naghiwalay niyan. Yeah. Kaya ang nanay, nako, minsan,
Di naman to pag-ano ng nanay kasi puso na ng nanay yan eh. Yes po. Mabait yan, mabait pa rin. Nanay nga eh. Mabait yan talaga. Mabait. Alaga pang kahit lasing na. Oo, mabait pa rin yan. Salamat mga nanay sa buhay nyo. Kayo talaga may grasyang nakakaintindi. Hindi po kaya ng ibang tao yan. Nanay lang ang meron yan. Yes. Salamat sa buhay ng mga kananayan. Amen. Oo. Pastor, ako ang nakatch ko doon sa spirit. Ano? Okay. Yung nanay, isinuko siya sa Panginoon. Kasi sabi, wala na akong magagawa sa iyo, anak. Okay. Dadalhin na lang kita sa sa lugar na kung saan nandun ang Panginoon. Oo. Kasi doon safe ka. Alam mo, Pastor, yung mensahe mo kahapon, na yung sa piling ng Panginoon, nandun ang security mo, nandun ang safe place mo. Oo. Kaya nga mga kaabangers, itong mga patutuo ngayon nito ay kahapon na lang to. Way back. Ilang taon na po kayo ngayon, Pastor? 66. 66 na po, Pastor Oo, Dong. ilang taon to? 13 years old. 13 Palang. years. Lumang buhay po ito, mga kaabangers. Ay. Ang pinag-uusapan po natin ay lumang buhay ni Pastor. Oo. Tinatanaw lang po natin pabalik. So, kailangan paalala na ngayon sa mga kabataan na Yes. nasa Matuto sila sa karanasan ng mga ng matatanda. iba. Oo, salaminin ng karanasan ng iba. Kasi Yes. ano bang trabaho ng salamin? Ipamukha ang mukha mo. Amen. Di ba pag tumingin ka sa salamin, ibabalik lang din niya? Yeah. So pag sinalamin natin ang buhay ng taong ito ngayon, hindi mo sasalaminin mo talagang wag kong gayahin ito. Amen. Oo, disclaimer, yan ang meaning ng disclaimer. Yes. Kaya Wag po, gayahin. wag gagayahin. Oo, wag tutularan, hindi kayo sila. Huwag tutularan, pulutin ang magandang aral. Oo. Kaya mamimilik, sabi nga nito, sabi ni Pastor Rizal, maaalala po natin sa aklat ng Proverbs ang inang reyna ay di huminto ng paalala at pagtuturo sa mga anak. Oo. Kaya nga ito po, mga kaabangers, kaya magkomento po kayo. Sige Ano po ang inyong mga masasabi? Kasi dahil itong mga aral na ito ay hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa. Amen. Oo, kaya ang pinaka ko pa dyan, di siyempre nagpastor ka na, nasa in process ka na, Yeah. nasa proseso. Yun ang mahirap, Pastor. O, yung proseso. At dahil nasa proseso ka, hindi naman automatic nagbago si Yeah. Pastor Oo, may labanan Erlindo. yun eh. Hindi automatic na nagbago. Biglang dumating ang napangasawa. Hindi ba kaya siya nabulaga? Hindi Ayan. naman po. Mabait na raw, Pastor eh. Oh, mabait na. Opo. Ay, tingnan natin ha. Mabait na. Tingnan natin. Pero yung proseso, Pastor, nahirapan Kasi- ka po ba? Tao yun eh. Oo, tao yun. Lahat tayo mga kabangers, tao. Habang tayo, okay, nagbago na siya. Ilagay na nating nagbago. Ito na, nagpastor. Ang alam din ni Pastora Erlinda, Okay na siya. okay na siya. Ano pa po ang mga, okay, tapos na yung nagbago na siya, ha? Wala na. Opo. Nagbago, binago ni Lord. Biyaya ni Lord, binago na. Yes. Amen. Okay. So, yung pagbabago ba kaya ay talagang pagbabago lang na naalis lang siya doon sa lumang buhay niya. Now, punta tayo sa, sabi nga ng Bible consistency na pagbabago yan eh. Yung sinabi ng Hebrew 5, you ought to be. You ought to be. Yung word na ought to be na ang salita ng Diyos ay gusto niya tayong ma-upgrade. Hindi lang tayo titigil sa dati natin. Ma-upgrade. Ngayon dumating na si Mrs. Dumating na si Pastora Erlinda. Ano ang pagkatapos ng Pastora Erlinda, ikaw naman, ano Esther ang po, mga Esther. challenges mo? Esther. Mga challenge, yung love story nyo nung time na yon. Erlinda. Yes. Ako Pastora po, Esther. Pastor. Si Pastor Esther Erlinda. po. Ay, Pastor. Pastora Esther po. Pastora Esther. Sorry po, Pastora Esther. naman? Ano, Mga ano, challenges. ano daw? Ano ang Yung- challenge? Di ba? Nang mag-asawa na po O kami. nagkita na kayo. Oo, Nagkita. nagkita kayo. O nag-asawa na kayo. So ano, nung expectation mo, gusto ko po ang pastor na mapangasawa ko kasi dahil gusto kong makita, di ba? Nasa lingkod ng Panginoon, di ba? Anong iyong karanasan po?
Una po doon, kasi nakatira lang din sa member. So, ako naman, nakatira ako sa magulang ko. So, kinasal kami, tumira na siya sa magulang ko. So, ako naman, hindi naman ako nag-iisip tungkol sa pera. Kasi, hindi naman ako sanay humawak ng pera. Opo. Kahit nakatapos nga ako, hindi nga ako nakapagturo para humawak ng pera. Talagang wala akong ano sa pera. So, nung magsama na kami, wala siyang pera. Wala walang pera ang pastor. So, yun. So, sabi ng magulang ko, di siyempre kami naman may pinaghahanap buhayan yung magulang ko. Talagang sagana din kami, sapat naman ang pagkain namin at hindi naman kami nagugutom at pati siya napapakain. So, yun yung naging ng comment ng tatay ko na hindi naman siya nagsasabi na yung asawa mo walang pera. Hindi ganun din yung magulang ko eh. Kasi siya nagpapakain ng limpak-limpak na mga pamangkin din niya. Kaya kung tutuusin, talagang puntahan kami talaga ng mga sa side ng aking father. So, doon, hindi kami talaga tumitingin doon at hindi ko rin alam na ganun yung si pastor lang ang nagsabi sa akin na sabi niya, mag-move kami. Umalis kami doon sa Isabela para pumunta tayo sa Maynila, sabi niya. Tapos natuwa ang mga kapatid niya, natuwa kasi sabi niya, diyan na ako magpapastor sa Maynila. So, yung isang grupo ng kapatid niya, mga presbyter, yung nag-iisang baptist. Sabi niya, sige, pagpipray ka namin, pastor. Pero bago kami nakaalis ng Isabela, November kami kasi kinasal, December, ayun na, nagkuhan na siya, inaya niya na akong Manila. Pero ako, hindi ako nagsasalita sa kanya na ganito, walang pera, ganyan-ganyan, kasi wala talaga, basta kumakain, gano'n. So, andon. At sinabi ng mga kapatid niya na talagang tuwan-tuwa sila. So, yun, nagpaalam siya dun sa may pinakamataas siyang pastor na yun, nag-apply kami dito sa Maynila. Kasama niya na ako. At Presbyterian yung kanyang in-applyan. Kasama niya rin ako habang in-interview, ganun. So, umuwi kami ng Isabela ulit, bumalik. Tinawagan na siya kaagad ng presbyter na tanggap na siya. So, kaso lang, mag-aaral siya, magkukan siya, marami. Inuuhan na rin niya. So, ngayon, yun na po ang nangyari. Pumayag rin siya. Tapos, nagpunta na kaming Payatas kasi andito yung bahay nila, nanay niya, na-demolish sila doon sa City Hall. So, dito kami tumitira. May isang pastor na naghahanap ng pastor. Baptist. Kaya sabi niya, ay dito na ako, wag na doon kay presbyter kasi mag-aaral pa ako dito, hindi na. May na kasi sa diploma, sabi niya. Yun, antay yun na mag-report siya ng presbyter, hindi na siya naka-report. Bakit kuya, hindi ka pumunta kay doon sa amin? Sabi niya, hindi, natagpuan ko na, dito na ako sa Payatas magpapasto. Pero Payatas din yun. So, pinili niya yung Baptist kasi Baptist siya. So, yun po, nagkasundo na po at tumira na po kami sa Payatas at doon po simula ang lahat ng struggle ko sa buhay nung nandito na kami nakatira sa Payatas. Akala ko Struggle po talaga nung nandito. akala ko gagaan, nagsimula pa lang. Nagsisimula pa lang si Pastora, Pastor. Opo. Magsisimula pa lang ng struggle pala, hindi pala magsisimula. Sabi nga, Pastor, nasa pintuan pa lang siya. Oo, nasa pintuan. Sumisilip pa lang. Okay. Kung grabe. Okay. Pastor, basahin ko muna Okay, yeah. yung comment nila. Natatawa ako sa comment eh. Pero kanina napakaganda ng comment ni Kuya Gabriel Villanueva. Sabi niya, hindi daw pinakamabisang sandata ang salita ni nanay. Ang pinakamabisang sandata ng nanay ay ang panalangin.
Oo. Grabe. Okay. Pero ito kay Pastor Rizal, ang ganda eh. Aha. Sakto po, Pastora, di kayo marunong humawak ng pera. Ang katuwang naman po ninyo ay walang pera. Kaya Pastor, Yes. siguradong di sila naghahanapan. Kaya walang hawakan eh. Kasi wala sila parehas hawak eh. Walang hahanapin. Wala. Walang i-audit. Yun ang matinding challenge. Pero ang galing ni Lord kasi hindi sila mag-aaway pagdating sa pera. Walang hahanapin si Pastor sa akin. Wala Oo. rin hahanapin si Pastora. Parehas tayong empty. Ano, Yun. paano kakain? Paano Ayun, yun nga, Pastora, Pastor. Paano yung naging buhay ninyo na sabi nyo, sapat lang talaga, kumakain lang kayo, pero wala kayong pera sa bulsa. Pero hindi ako maka-get over konti Sige, Pastor, Sandali, sige, Pastor. Ito kasi may nagsulat dito. Naranasan namin. Kasi una, balikan lang natin para may aral doon sa dati. Opo. Sabi doon, lesson to be learned Wow. by the children, youth of today na huwag Yeah. gayahin ang hindi dapat pulutin. Pulutin. Ang tama at ang pulutin, Ay, tama. dapat pulutin ang tama. At itapon ang mali. Kaya salamat sa buhay ni Pastor, yon nagpastor, di ba? Wow. So sabi naman ni Maria Priscilla Eugenio, Yun. Amen, nararanasan ko po sa anak kong lalaki yan. Hallelujah. Ituloy mo na nga, Pastor. Amen. Sabi po, Pastor Erlindo, sabi po ng isang kaabangers natin, Sister Maria Priscilla Eugenio ng Montalban, Rizal. Amen. Naranasan ko po sa anak kong lalaki yan. Same age, nag-start na magbisyo. Kahit pangaralan, ganun pa din. Patuloy pa din. Pero di ko sinukuan, lalo na sa pag-aaral niya. Kahit mahirap ang buhay, nababayaran pa din ang summer class na di lang iisang beses, tila 2 beses, tapos gagraduate na lang, nag-stop pa, kaya nag-repeater po. Paalala at panalangin hanggang ngayon po. Alam ko may proseso si Lord sa kanya. Salamat sa Panginoon, di ako nawala ng pag-asa at talagang di ko hinayaan na di makatapos kahit high school na ngayon. Nagagamit siya sa pagtatrabaho niya. Salamat sa mga word of God Yun. na aking narinig. Na lagi na akong nagpapaalala sa kanya, lalo na about sa Lord. Ayan. Grabe. Oo. Naging paalala ngayon. Grabe, Oo, Pastor. di ba? Salamat sa mga ganitong paalala. Naging salamin, Talaga. Oo. Hindi lang pala sila ang may pinagdadaanan. Mas Dinaanan na malalim. ni Pastor Erlindo. At mas malalim, mas Oo, matindi. oo. Kaya nga, mga kaabangers, ito yung aral ngayon, makikita natin. Tuloy na tayo doon sa... Hallelujah. Tuloy na tayo doon sa sinili. Tuloy na tayo kasi Pastor. ayaw kong mawala yung aral. Oo, ang ganda. Kasi ang ganda. Salamat mga kaabangers. Sige mga kaabangers, mag-comment lang po kayo Opo. dyan. Kung meron din po kayong gustong itanong, sige lang po, magtanong lang po kayo dyan. Paano po talaga kayo nagsimula ng wala? Oo, nagsimula kayo sa wala. O paano po? Sinong magsasagot? Ako na po, kasi talagang iniwan ko yung Isabela kahit na marang yung doon may mga may mga pinapakain ako, wala akong trabaho. Pero ayaw ko nung ganun kaya pumunta kaming Payatas. Kaya nung nandito na sa Payatas, that was 1990, nakita ko yung dump site, yung basura na napakalaki. Tabi lang namin dito nung napunta kami. Kaya sabi ko, hindi naman ako umangal sa Panginoon. Yan yung yan, mas malaki. Maganda na yan. Dati hindi Kaya makikita ko doon nung pag andito kasi yung mother ko noon, kaya tumira kami sa bahay ng mother ko, nagsimula kami. Kasi wala talaga akong makitang pera dito sa Payatas, hindi pa ganyan yung lugar Kasi mga squatter area nga, kumbaga dyan yung basurahan, makita mo dyan yung langaw, nandyan yung mabaho talaga, nandyan yung ibig sabihin wala rin tubig kami dito noon, wala rin kaming ilaw. Kaya, pero ibig sabihin kahit paano, ibig sabihin nabubuhay kami dahil meron kaming kaunting kinukuhanan sa probinsya, gano'n ang Kaya ang ginawa namin dito, nagpatuloy kami kahit sa kahirapan ng buhay,
kahit sa mga pagkain, hirap din kami. Nasubukan ko pa dito dahil mga membro ko nagtatrabaho sa dam site. Ayun, pinapakain kami. Sabi ko, ano to, galing daw sa dam site, ito yung tinatawag na tira-tira. Niluluto nila. At meron pang isa, niluluto din nila na mga karne. Ang tawag naman nila doon ay pagpag. Pinapagpag nila and then niluluto. Kaya sa kawalan din kami ng mga pagkain noon, hirap din talaga kami. Kasi wala nga kaming budget, kaunti lang ang support. Kaya sabi ko, sige, sumasama rin ako minsan sa dam site upang mamulot, tingnan yung mga ginagawa nila. Kaya nabubuhay kami dahil sa ganun lang, sa mga membro, and then yung magulang naman niya nagpapadala na minsan ng bigas. Pero hindi ako nag-aalala dahil ibig sabihin alam ko na hindi kami pabayaan ng Panginoon. Dito kasi sa Payatas, that was 1990, walang pupunta rito dahil andito yung basura, nandito yung baho, imagine nyo yung dump site, araw-gabi ay may sindi, tuwing umaga yung mga usok pumupunta dito sa lugar namin, kaya hirap talaga dito sa Payatas, pero nagpapatuloy kami sa paglilingkod dahil alam ko na nandyan naman ang Panginoon na siyang katuwang namin. Commitment ko na kasi yun, hindi ako atras dahil inayos, binago ng Panginoon ang aking buhay. Oh, grabe. Grabing puso. Kahit dam site ang katapat. Grabe. Wag lang mawala yung pangangaral sa salita ng Diyos. Paglilingkod. Wag lang maalis yung maglingkod. Grabe. Pwede namang alisan yung lugar. Pwedeng maglingkod sa ibang Pastor, lugar. oo. Pwede kang makapamili eh. Oo, nasa sayong pamimili kasi pagkatapos mong maligtas, hindi naman inalis ng Diyos ang mamili. Yes. Oo, Opo, yung sinabi choice nyo natin. kanina yun, Pastor, hindi inalis yung choice. Pero talaga, Pastor, totoo din pala yung sinasabi sa salita na na maglingkod ka out of your convenience. Oo. Kasi conviction ang nagbitbit. May Oo. principles po ba na ganun, Pastor? Meron kasi makikita niyo po na si Jesus nga sa John 10:18. Kung mapapansin nyo na si Jesus bago nung siya ay nag-alay ng kanyang buhay, hindi siya pinilit ng amang nasa langit. Hindi siya pinilit, kundi ito'y kusa niya na pinili na ialay ang kanyang buhay sa ikaliligtas ng marami. So si Pastor Erlindo, di niya alam, o alam niya siguro ito, pero yung kanyang conviction ang nagsalita. Wow. Ang conviction kasi is the truth that holding you. Wow. Yan yung truth that holds you. Amen. Yan yung conviction. Katotohanan na ikaw ang may hinahawakan yan. Na kapag hindi mo sinunod yan, di ka patutulugin pag hindi mo Amen. sinunod. Yes. Si Jesus, ganyan ang nangyari. Hindi siya pinako sa krus dahil pinilit siya ng Ama. Hindi niya rin inalay ang buhay niya dahil pinirsa siya ng Ama. Kundi ito'y kusa niyang binigay. Kusa niyang binigay ang sarili niya sa ikaliligtas ng marami. Wow. Ganyan din ang puso ni Jesus nang dumating sa buhay ni Pastor Erlindo. Wow. Yan ang pinakamataas na masasabi natin na hindi siya tangan-tangan ng sitwasyong external. Grabe. Hindi siya tangan-tangan, hindi siya driven ng circumstansya. Driven siya ng purpose ni Lord bakit nandun siya. Amen. Oo. Grabe. Kaya ang sa kanya, ang basis niya kaabangers ay hindi ginhawang external ang hinahanap niya, kundi maraming taong makakilala kay Kristo na yung totoong ginhawa na malayo sa maling buhay. Amen. Pwede ka namang masagana pero buhay mo mali. Correct, Pastor. Pwede kang masagana, kabangers, pero ang buhay mo mali. Amen. Pwede kang nakalutang, nakatungtong, nakahiga sa pera, pero ang buhay mo alam mong mali. Amen. Pero minsan, kailangan din natin matutunan itong buhay ni Pastor Erlindo at ni Pastora Esther. Esther. Kasi masasabi mong payatas man, pero merong tinatawag na payatas, merong tinatawag na karugtong na isa, yung tas palitan ng PA. Payapa ang buhay. Yeah. Promise land. Yeah. Payatas, ngunit napalitan ng payapa.
Promise Ang buhay. land nga daw, sabi ni Pastor eh. Di ba? Promise land. Ay, maaaring sabihin natin, parang ang hirap intindihin sa natural na isip. Yeah. Kung ako sa lugar ni Pastor Erlindo at Pastora Esther? Esther, ang hirap na niyan, Pastor. Nakaranas akong pumunta dyan. Di ba? Nagpunta ako sa inyo dyan. Ang hindi ko matagalan yung usok. Ang tanong ko sa sarili ko, nung nandyan ako, paano nila natagalan ang buhay dito? Grabe, no? Yun ang tanong, mga kaabangers. Okay, isa pa, ako, hallelujah, pinagpala tayo. Grabe. Alam mo, Pastor, para ang hirap Nakapusin talaga i-reconcile. tayo sa... Para ang hirap i-reconcile. Ito ba yung promised land? Grabe Promise naman yun. Promise Promise land. land. Parang ang hirap i-consolidate sa isip. Ang hirap timplahin, alam mo. Mga kaabangers, ang hirap timplahin nito. Kasi yung payatas, naging payapa. Ano ba yan? Wow. Payapa, payatas. Oy, magkarugtong lang yan, ha? Kahit mahirap ang buhay, kahit walang tubig, walang kuryente, walang pagkain. Oo, then, Pero payapa. payapa ang buhay. Hallelujah. Nakakatulog. Alam mo, yung iba nga, hindi nakakatulog. Dahil hindi nila alam paano gastusin ang pera. Yung pala yun. Kasi walang nanakawin sa'yo. Pastor. Hindi alam kung paano ingatan yung pera. Yeah. Hindi alam paano bakuran yung pera sa dami. Amen. Grabe. Itong Sobra, mag-asawang Pastor. ito, Diyos ko, basurahan. Nagkaroon po ako ng burden kasi noon, yung nakita ko yung mga tao, Sige Opo. po, yung mga Pastor. tao na Sige po. wala ng pag-asa para sila sa 37 na buhay nga sila para silang walang Kaya sabi ko, paano mabubuhay itong mga to lalo kung walang Kristo sa buhay. Katulad ko rin, hinalimbawa ko yung sarili ko eh. Grabe. Kung ang tao walang Kristo sa buhay, paano mabubuhay ng maayos? Kaya nag-stay ako doon, yung commitment na yun dahil doon po. Wow, grabe yung conviction yan. Alam mo, okay kaabangers, konting ano lang po, kaliwanagan na mensahe po is ito kay sa inyo. Kasi ganito po yan. Magkaiba ang meaning ng dalawang salitang to. Conviction and belief. Wow. Dalawang meaning ang salitang to. Magkaibang meaning. Ang conviction ay truth yan that holds you. Katotohanan niya na ikaw ang hinahawakan. Amen. Pinanghahawakan, hinahawakan mo yan. Ay hinahawakan ka niyan. At kapag hindi mo sinunod yan, hindi ka patutulugin kahit anong ganda ng iyong kalalagayan. Amen. Kahit anong gandang external. Kaya maraming tao ngayon kahit nakahiga sa pera, hindi sila nakakatulog kasi ang spirit nila, yung conscience, Yeah. hindi po nakakatagal ang conscience na makakaano dyan. Now, ngayon, yan yung truth, yan yung conviction. Pag hinawakan ka niyan, kahit gaano kapangit pa ang iyong external na kalalagayan, kapag nasa tama ang iyong buhay, makakatulog ka pa rin ng malaya. Wow. Yan ang katotohanan dyan. Pangalawa, yung belief. Ang belief po, mga kaibigan, mga kaabangers, ay isang paniniwala mo yan na ikaw ang nanghahawak niyan. Binibit-bit mo. Ikaw, pinanghahawakan mo yan. Yan ang belief. Yung belief mo, ako, pinanghahawakan ko to sa buhay, pinanghahawakan ko to sa buhay. Pero yung word na pinanghahawakan ko to sa buhay, pwede pang magbago yan. Pag hindi talaga dumating ang totoong conviction sa buhay mo. Wow. Kaya pag may conviction, doon nagsisisi ang tao. Grabe. Kapag may conviction, yung truth na yun na sa buhay nakikita kay Lord. Sa buhay nakikita mula kay Jesus. Kaya sinabi ni Pastor Erlindo kanina, hindi ko po matagalan ang mga tao kapag hindi nila nakilala ang Panginoon. Kaya nandun silang dalawang mag-asawa. Siyempre, tangay din yung mga anak nila. Yes, tangay din. Sama-sama din yung mga anak nila na doon tayo. Nalako, hallelujah. Grabe, Pastor. Ikaw, Ang oras natin. Ang oras, Tumatakbo. Ang sarap ng kwentuhan natin. O doon na muna tayo sa dito muna tayo sa mga comment, sabi dito. Kanina, Pastor, si Pastor Samuel Sige Ceruela po, sa sige. US. Opo. Sa US po, sabi niya,
saludo po ako sa inyo, Pastor, sa inyong paglilingkod. Sabi niya, nakaka-inspire po ang inyong kwento ng paglilingkod. Tama nga naman, Pastor. Oo. Ano? Grabe, no? Tapos sabi ni Pastor Harold Odal ng Laguna, nakatira po ako noong bata pa ako sa Tondo. Sinasama ako ni Mama sa Smoky Mountain dahil wala siyang work at volunteer siya, naputol. Volunteer siya saan? Yan, naputol sa aking Volunteer sa isang charity. sa isang charity. Wow. Institution based sa Balot, Tondo. Institution based sa Balot, Tondo. Relate po ako sa kwento nyo, Pastor. Sabi Oo, naman diba? po ni Pastora Micaela Luna, mga naglilingkod po ito sa iba-ibang lugar, Pastor, mga nagmi-mission. Sabi niya, Pastor, hanga po ako. Saludo po ako sa inyo. Katindi ng puso po ninyo. Sabi po ni Sister Nueva Luz Roldan, pag pinili po tayo ng Diyos upang paglingkuran siya, dapat po pala talaga kailangan nating alamin at lakaran ang purpose na gusto niya para sa atin. Correct. Ang gusto ng Lord at hindi ang gusto natin, Oh, Pastor. yan ang conviction. Yan ang malalim na conviction. Yan talaga. Alam mo, ang conviction po, mga kabangers, gaya ng tinanggap nitong mag-asawa, ay hindi po biro-biro yan. Hindi po nadidefine yan kung ano ang external mong kalalagayan. Kasi sila mismo ang nagdi-define kung anong gawin sa external. Amen. Ang conviction, yan po ang nagdi-define ano ang magagawa mo externally. Yes. Kasi ang conviction, yan yung ginawa ng Diyos inwardly na palulutangin mo externally. Wow. Outwardly. Palulutangin mo outwardly. Palalabasin. Kaya kailangan po, mga kaabangers, ma-i-define ito sa lahat ng maraming buhay. Yeah. Kasi hindi po ang totoong maganda lang kalagayan sa external na masasabi natin automatic maganda internally. Yes. Amen. Kailangan mabago una internally bago mag-manifest outwardly sa 3 John 2. Yeah. Sabi doon that God, sabi ni Apostle John, that God prosper you in health and in wealth. Ito ang karugtong na salita na kasunod. As your soul prosper. As your soul prosper. So, yung ating success outside ay laging nanggagaling sa success inside. Wow. So, mga kaabangers, ngayon nyo maintindihan itong dalawang mag-asawa. Hindi sila dinidefined ng anumang hawak ng meron sa kanilang kamay, kundi dinifined ang buhay nila na maglingkod dahil yung conviction nila malalim kahit ano pang usok na di magandang maamoy dyan, nandyan pa rin sila. Wow, nanatili. Grabe dahil sa conviction. Pastor, last question. Okay, last na po. Kasi i-part May part 2 na lang two. natin to. Pastor, sa part 2 po natin Para doon na- tatalakayin yung lahat ng paglilingkod Oo, ninyo. paglilingkod naman ninyo. Kasama ng mga Kaya anak. kailangan kayong pagpalain, mga kaabangers, kung meron kayong dapat nga pagpalain itong mga mag-asawang to. Grabe. Ito ang wag nyo po silang kalimutan itong mag-asawang to. Amen. I tell you, ito ang last kong tanong, Pastor. Hindi ba kayo sinisin ang inyong mga anak nung mamulat Yun. sila? Eh di siyempre, mamumulat na sila, di ba? Lalo na ng maliliit Oo, pa, no. magtatanong. Okay, yung word na 13 years old tayo. Oo, yung word na 13 years old. Hindi ba kayo tinanong ng inyong mga anak, Mama, Papa? Bakit nandito tayo? Marami namang lugar. Marami namang pwedeng lugar. Ang nakita ko lang po nung mga age ng 9 na sila. Actually, nung una, natakot nga si Sterling. Paano makakapag-aral yung mga anak natin? Opo. Walang pera dito sa Payatas. Opo. Sabi niya, uwi na lang ako sa Bella, maghanap akong trabaho para mabigyan kayo, magkaroon tayo ng pera. Pero sabi ko, huwag kang aalis dito dahil pag umalis ka, puputulin ng Panginoon yung paa mo. Sabi ko, hindi na umalis. Kaya hanggang ngayon, dito siya. Ang ano ko lang po, hindi naman po, yung anak ko, naging isang halimbawa ako sa kanya, naging model ako sa kanya, kaya siya nagpastor eh. Dahil sa ginagawa ko sa lugar namin, sa
paghihikayat ng mga tao, ibig sabihin pakikitungo sa mga tao kahit walang pera, yung relasyon, ipinakita ko sa anak ko, patuloy kahit walang pera, kahit Pagkain walang sa Jollibee. pagkain, ibig sabihin, Tira nila. pati nga, yung tira-tira na mga tao Jollibee. binibigay sa Jollibee, binibigay dito. Minsan, kumakain kami sa labas din, isang beses lang isang buwan kasi wala kang pera. Pero yun nga, sila lang binibilan namin ng pagkain. Yung tira nila, yun ang aming kakainin. Kaya yun, naging model po ako. Hindi naman nagsisi yung mga anak ko. Nakapagtapos naman po kahit walang pera. Yun ang takot ng misis ko noon. Pero natapos po sila at naging teacher yung anak ko. Yung isa naging computer, yung isa po management at ngayon ay pastor na. No. Yung sabi niya, kaya ako nagpastor dahil naging modelo ko si tatay sa kanyang grabe. paglilingkod dito sa Wow. payatas, sa hirap. Tumatayo at balahibo ko, ginawa. Pastor. Ayun po. Hindi ang namin kaya. nangyari. Gusto ko Basta maiyak. tumatayo balahibo ko sa'yo. Marami po kaming challenge. Hindi lang po yan dahil Opo. talagang habang kami nagdilingkod dito, Opo. napaka ng istorya ng aming buhay. Grabe. Talagang- Okay, iparto natin to. Pero kanina ha, word of expression lang yung kanina, puputulin yung paa. Hindi naman yun puputulin ha. Mga kaabangar, catch Hindi the naman spirit. po. Okay, catch the spirit, no? Hindi naman puputulin yung paa, no? Pero ang ibig sabihin ng tatay, wag mo kaming iwanan, anak. Ayun yung expression ng tatay at nanay, wag mo kaming iwanan, anak. Wag mo Hindi yung... akong iwanan, Esther. Oh, wag Hindi, mo ako hindi ako iwanan. po yun. Ako po yun. Ay, wag mo Si ako. Pastora oo. Esther. Ay, ikaw pala, wag mo ako iwanan. Sorry ah. Huwag kang aalis sa Hindi, akin. kasi, Pastor, mahirap ang buhay namin. Kulang Okay. talaga sa pinansyal. Oo. So, dito, nagtuturo ako dito, nakatapos nga ako, hindi naman ako makapagturo dahil ayaw niya. Mahiya ka, nagtuturo ka dito, tapos aalis ka, magtuturo ka doon sa may pera, di sasabihin sa'yo, mukha kang pera. Oh. Yun ang iniisip niya rin sa mga tao. Bakit hindi mo nalang ilaan yung buhay mo dito na magturo at huwag mong iiwan yung tinuturuan mo? Oh, Ipagpatuloy mo sila. So doon po sa pagtuturo na ako naman, siyempre yung iniisip ko na, sige, magtuturo ako. Paano papasok ang salita ng Diyos? So sabi ni Pastor, magbabible ako. Ginroup ko yung mga nanay na hindi sila nagbabayad. Sabi ko, hindi rin lang kayo nagbabayad. Kayo ay aanuhin kayo, babaybulan na lang ni Pastor para kayo ang magiging member natin dito sa church. Yun Wow, po ang grabe. nalilink. So, Grabe po. Talagang ang mga nanay masunurin, Bro. masisipag, Ang talagang tindi nito. doon. ito O, ang di ba yung paglilingkod mo ng libre sa kanila, ang kapalit ang kanilang kaluluwa. Wow, Wow. grabe. Buong pamilya po nila nagsisimba. Wow, Pati grabe. mga anak. Grabe. Pinestyon pa nga po kami ng mga Katolik. Sabi niya, nagtuturo nga kayo, tinuturo ninyo yung iglesia. Ay hindi po, salita ng Diyos. Yun lang po. Wow. Ang ginawa namin kaya kami po talagang maraming istorya na Tuturo. talagang habang kami naglilingkod dito, napakapayapa nga po. Payapa, tama po. Payapa. Oo. Alam mo, kaya tama no? Catch the spirit. Pastor, the blessings of loving soul. Oo, blessing of loving soul. Totoo. Now, mga kaabangers, kung inyong titingnan, meron pang nag-comment dito, oh. Kayo po at ang Diyos sa Amerika ito galing. Ating kaabangar sa Amerika. Kayo po at ang Diyos ang nagkakaintindihan. Ang maging kontento sa inyong buhay. Ay, nako! Ang tanong na ganda. Grabe naman talaga. Si Pastor Samuel yan eh. Oh. Sabi niya rin kanina na Nangarap din naman po ba kayo ng guminhawa? Guminhawa. Lalo sa paningin ng inyong anak? Ay, naku po, itong asawa ko. Okay. Gumamit po yan. Okay, okay. Ano po yan? Nagsabi sa mga anak ko, yung panganay, mag-asawa ka ng Amerikano para tayo guminhawa. Sabi ng panganay ko. Okay. Tapos may isa pa. Oh. Ayaw
ayaw naman ng panganay ko. Ang aasawa ko ng ano. Oh. Tapos may ano pa siyang inano. May pumunta dito, bibilhin daw yung aming lugar. Aha. Yung aming church. Ah. Tapos sinabi nila na sinabi niya na ikaw niya papagawa ko hanggang 5th floor ito. Sabi niya, Ah. ikaw magpapasyal ka sa iba't ibang lugar, sabi Aha. sa kanya. Tapos mapayapa ang buhay mo, hindi ka iyak-iyak kasi walang nagbabayad ng libre-libre. Kaya kasi mahirap lang dito, sabi niya. Ako lahat, sabi niya, susweldohan ko pa kayo, ganyan-ganyan. Tapos, pagkatapos po, sabi ko gano'n, paano pag namatay na kami? Di, wala na. Ay, yung mga anak ko, aalis na sila. Sabi ng mga anak ko, ay naku, si Satanas palaya pa, para yung kay Jesus. Napunta ka dun sa na pinapili kung ibibigay ang lahat ng kayamanan, tapos ganyan. Ay hindi na pa, kahit tumutulo po ang bahay namin dito. Oh, Bukod pa doon, malalaki na yan. Tatlo sila, ay naku pa. Huwag mo na pangarapin guminhawa. Di baling tumutulo tong bahay natin. Magtitiis tayo kaysa nang palayasin tayo dito na naglilingkod sa Diyos. Yung napahiya ang asawa ko. Hallelujah. Sabi ng asawa ko, gusto niya ginhawa eh. Ginhawa na talaga yun. Oh. Kasi nahirap. Naiipa na daw siya, matanda na daw siya. Mga anak ko, sabi niya, ay naku pa, wag ka na mangarap guminhawa. Grabe panindigan ng mga anak. Grabe. Oo, maano yung panganay ko, sila tatlo. Saludo Ayaw ako. nila, natanggapin Grabe, yun. saan ka pa niyan? Grabe puso Ay, yan. salamat sa Kasi, Diyos. Grabe, bira lang mga tao natin makikita ang ganito. Anak ko nagsalita, ayan kami. Kasi ngayon po kasi, lahat kami naglilingkod dito. Oo. Magsimula sa panganay hanggang sa bunso, pati yung mga apo namin. Sabi ko, huwag na kayong umalis dito sa Payatas upang maghanap ng pera sa labas. Nandito yung blessing ng Panginoon. Dito tayo binuhay, dito tayo pinagpala. Oh, Dito, ibig sabihin na kagawa tayo ng kalooban ng Panginoon. Wow. Magsama-sama na tayo. Until now, mula noon 36 years na kami hanggang ngayon. Andito pa rin kami. pa rin po kami. Naglilingkod. Pastor, wow, pero yung oras natin. Pastor, pwede ko bang Grabe, tindi. mag-part 2 tayo na ito? Pwede po ba yung part 2 na kasama po sana ninyo yung inyong anak na lalaki kasi siya po talaga yung unang Oo, yung first person talaga maganda, na oo. nakaranas at Hindi nakakita po, ng ginawa ninyo. plano po. Magaling. Kwan niyo po, schedule niyo po. Alam niyo po, ako sa aking puso, dalangin ko na maraming taong hihipuin sa nakikinig dito na pagpalain kayo ni Lord. No, pagpalain kayo ni Lord kasi marami ring gagamitin ng tao na tamang tao po rin. Na ang puso din nila, ang katotohanan ay maipahayag sa pamamagitan ng nilagay ng Diyos sa buhay niyo. Amen. Oo, maniwala tayo dyan. Kasi, ang Diyos din kasi, hindi naman natin mautusan ang tao kung sila magpala o hindi. Diyos din yan na nagsasabi niyan sa kanila. Yun ang tawag na conviction. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong buhay mag-asawa. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Nagagalak po kami sa Diyos dahil sa inyong mga paninindigan na hindi ginhawa. Sabi nga ng awit, hindi ng pagpapala, hindi karangyaan. Hindi dahil Oo. sa pagpapala, sa himala. Mahal kita, Panginoon. Di ba? Hindi ng tagumpay o yaman sa buhay, hindi. Lahat ito, kundi ikaw, Jesus, ang Panginoon ang kailangan ko. So, parting words po sa inyong dalawa. Maiksi lang po. Ano pong inyong Last pwedeng, message. message para sa mga viewers natin? Pastora, Pastor. 1 minute. Opo. Sige. Sa akin po, sa mga nakikinig at nanonood, ang buhay po namin ay nilaan namin sa Panginoon. Mayroon man o wala, nagpapatuloy kami sa Panginoon dahil ako ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Kung hindi ko gagawin ang ipinag-uutos ng Panginoon, baliwala, para lang akong nagsasalita sa mga bata, sa mga nanay, sa mga Bible study ko na walang kapararakan. Kaya po ako hindi umalis dito bilang teacher at bilang lingkod ng Diyos
at ang asawa ko ay pastor, at ipinangaral ko din yan sa aking mga anak na kami, anak kayo ng teacher, anak kayo ng pastor, dapat kayo ay maging halimbawa din na kayo ay hinubog namin sa maayos na kaparaanan. Kaya iyon po ang tinuturo namin dito, maging sa magulang, sa mga ano. Kaya kayo po na nakikinig, huwag niyo pong pabayaan ang inyong mga anak. Ang mga anak ko po, bagamat mahirap po kami dito sa Payatas, talagang hindi ko po ibinigay yan. Kuha po ng nanay ko para po hindi ako mahirapan magpakain, magpaaral. Sabi ko, hindi. Gusto ko dito sa puder ko ang anak ko, at kahit may mga anak na sila, may mga ano na sila, alam nyo ba, hinahanap namin nasaan na kayo, nakauwi na ba kayo ng bahay, ganyan. Oo pa, nandito pa kami sa ganito, ganyan. Basta alam namin kung nasaan sila. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan kami ng ganitong uri ng pamumuhay na ipinamuhay din namin sa mga anak namin, na ang anak namin ay siya rin ginagamit nila ngayon hanggang sila ay may pamilya na. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil tunay nga na kapag ikaw tunay na naglilingkod sa Kanya, tama, naandyan lang ang pagpapala kay Lord na ibibigay. Hindi man lahat, pero sapat na para sa amin dahil kami simula't simula pa, hindi na po pera ang aming pinag-usapan. Paglilingkod lang po. Wow, Pastor Erlindo. Ako, nagkaroon talaga ako ng burden, malasakit at pagmamahal sa aming lugar kahit may hirap ang tao dahil nanggaling po ako sa mahirap din na lahi. At sinusuklian ko yung pag-aayos, pagbabago ng Diyos sa buhay ko. Ewan ko kung nasa sanlibutan pa ako, kung buhay pa ako. Pero nasa Panginoon ako, inayos niya, binago niya ang aking buhay. Kaya ibig sabihin nandito kami at nagpapatuloy. Yung binigay ng mother ko na verse, yung Mateo 6:33, hindi ko makakalimutan yan. Ang sabi doon, but seek ye first the kingdom of God, and all these things and all righteousness shall be added. Yan ang inuuna. Ang vision namin ngayon, God first, family-oriented, and disciple-making church. Be a model and channel of blessing. Gusto rin namin ang lugar ng Payatas, bagamat pinakamahirap na lugar, mga kapatid, mga nakikinig, ay umaiahon naman ng Panginoon upang maging modelo kami sa lugar, lalo na po ang mga mananampalataya dito. Kasi gusto ko naman pong may taas ang buhay nila sa tulong ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng nakikinig, ito po yung buhay namin. Hindi na po kami aatras dito, nagsimula kami sa hirap, kahit hanggat sa susunod pa anuman ang nararanasan namin, dito pa rin po kami ipagpapatuloy namin ang calling namin sa Panginoon. Tinawag kami rito upang mamunga ng sagana, upang manatili sa Panginoon, upang sa ganon makilala ang Panginoon sa magitan namin sa lugar na ito. Dahil alam namin noon una pa lang, ang mga bata gusgusin, ang mga magulang hindi nakapag-aral, at aking binigyan ng importansya ang spiritual na bagay. Ngayon po ay meron na rin pong nakikitang pagbabago. Kaya sa lahat po ng nakikinig, salamat po Pastor Dong, kay Sir Sally, at sa lahat po ng nakikinig ngayon, nawa po ipag-pray nyo kami, nawa lalo pa kaming gamitin ng Panginoon sa natitirang buhay namin mag-asawa. Wow. At meron na rin po sumusunod yung anak ko, at yung anak ko rin, mga 3 pong anak, mga apo ko, nandito na rin po, nagpapatuloy na po na sila na po ang susunod upang magpatuloy sa paglilingkod sa calling ng aming pamilya dito sa Barangay Payatas. Salamat po, at the Lord bless us po. Salamat po sa lahat. Wow, grabe. Hallelujah. Grabe. Wow, tindi. Tongue-tied ako, Pastor. Gusto kong maiyak eh. Kasi, alam niyo, Ang galing talaga. tama yung sinabi ni Pastor Samuel eh. Nanliliit po ako sa inyo. Oo. Sa inyong paglilingkod. Oo nga, no? Nakakapangliit. Grabe, no? Alam mo ba, mga kaabangers, napakalaga na ma-define mo ang iyong paglilingkod
dahil sa mabuting balita. Alam mo kung bakit dininig ng Diyos ang mga Israelita noon? Narinig ng Diyos ang iyak ng mga maliliit. Amen. Grabe. Narinig ng Diyos ang iyak ng maliliit. Narinig ng Diyos ito. At nang marinig ng Diyos ito, pinadala si Moses. Narinig ng Diyos ang iyak ng mga tagapayatas. Amen. Alam ng Diyos ang kalagayan ng mga tagapayatas. Kaya hindi rin natin ikapagtaka Amen. bakit may Pastora Esther at Pastor Erlindo na itinalaga ng Diyos sa lugar na yan. Di man perfect, mga kaabangers, di man perfect. Pero sila yung authentic na may conviction sa buhay na inilagay ng Diyos para lang sa pautay-utay maraming maliligtas na tao. Oh wow, grabe Pastora. Wow. Ay, nako. Alam niyo po, Pastor Dong, Ah, ang isang salita na pwede mong i-replace sa authentic, oo. genuine. Genuine. Ito yung genuine na puso ng isang Oo, naglilingkod. genuine, oo. Na maglilingkod ako no matter what. Yeah, Yan yeah. yung hindi ako nakatuon sa mga lugar, sa mga Oo. taong kakaharapin ko doon, kundi nakatuon ako sa Diyos na sumugo sa akin. Amen, amen. I fix my eyes unto Jesus, The author. the author and perfecter of my faith. Ayan, amen. Kaya mga kaabangers, maganda rin talaga na may Kristo na may pera ka pa. Maganda rin talaga pag pinagsama na may edukado ka na may Kristo ka pa. Yeah. Maganda po talaga ang pinagsama ay yung may bahay na maganda, buhay pa na maganda. Ito, kakaiba, hindi mo masabing. Pero pastor, mula sa walang-wala, binitbit talaga sila Iyon, ng naging Diyos. message ngayon. Kasi bakit? Ah. Yung mga anak nila na kumakain ng tira-tira, ng Ah. pagpag, nabuhay sa tira-tira sa pagpag, ngayon, nasaan sila? Oo nga. Nakapagpaaral ng 3 anak. Oo, nakatapos. Na kahit ang mga anak nakapagtapos na, pwede na uling mamili ng lugar. Oo, pwedeng umalis. Pwede na uling umalis sa lugar ng payatas, pero ang sabi, mananatili kami kung saan tinawag ng Tinawag Diyos kami. ang mga Yan. magulang namin. na Hallelujah. maglingkod. Mga kabangers. Oh, ang dami pa kami Hallelujah. sumasabi. Grabe, mga kaabangers! Talaga naman, alam po namin na napagpala po tayong lahat dahil talaga naman, yung kwento natin, talagang kwento talaga ito ng kabutihan, pag-ibig ng Diyos sa puso na inilagay sa kanyang mga lingkod. Salamat po, Pastor Erlindo. Salamat po, Pastor Esther. So, aabangan po namin ang inyong part 2 kung saan makakapanayam din po namin ang inyong anak na kung paanong Yes. kayo ay nanatili. Pastor, continuation of legacy to. Apo. At hindi lahat ng legacy na ipinamamana ng mga magulang sa anak ay hindi pala kayamanan. Oo. Ang legacy po ay truth yan. At yung, Yeah. Ito yung pinakamagandang legacy, mga kaabangers, na abangan natin. Isang legasiya na kahit kailan hindi mauubos, hindi mananakaw, Oh, yes. mananatili dahil pag-ibig ni Kristo yan. Amen. Grabe. Salamat po, mga kaabangers. Yes, salamat po. Pagpalain kayo Makita-kita lahat. po tayo sa Lunes. Oo, at Sa Lunes bukas. po. Bukas po ay Lunes. Sabado, Pastor. Dahil na sobrang na-excite si Pastor. Gusto niya may DLS bukas. Ayan. So, kita-kita po tayo sa Lunes, mga kaabangers. Ang ating pong guest ay magmumula naman po sa Iligan City. Isa rin pong siyang lingkod ng Panginoon. Pero aabangan po natin ang part 2 ng message ng testimonya ng mag-asawang Pastor Erlindo at Pastora Esther Ganiban sa mga susunod po na segment ng ating Daily Life Sharing. Real life, Real talk, real real life, people. real life talk with real people. Yes, Yan. hallelujah. Salamat God po. bless po. God bless everyone. Happy Thank you, weekend. thank you po, thank you. Thank you. Lahat. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor.